tingin nyo ba ganun-ganun na lang aalis ang TVJ sa Itbulaga kung merong magandang nangyayari naman sa kanila dun? Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercats na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ang balitaan ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So paalala lang po, Ders TV lang po ang tanging account natin sa Facebook. Ayan. Okay? So, hindi po yung kay Gail Wade and hindi din po yung isa na mehiya ata yun, may nag-report po kasi sa akin ng dami ng kumukuha ng mga YouTube natin, ng mga video dito sa YouTube at ina-upload sa Facebook. Okay, so palala... kumbaga maghirap naman kayo, no? Si Ders TV naghihirap magbigay ng balita, di ba, Ders TV? Ayan, syempre kami naman, binibigyan naman namin ng reaksyon, aba. Tsaka, kosa natin yan si Ders TV, no? Ders TV, yan. Ders TV lang po sa Facebook ang ating ayan account. Okay? Ders TV lang so, ito na at simulan na po natin ang balita na tunahin nating pag-usap tungkol sa post na ito ng isang page. So sabi po dito, nakapagtataka talaga na sinasabi ni na Tito Soto, Joey De Leon at Vic Soto na napilitan lang daw sila mag-resign dahil hindi sila pinayagang umere ng tape nitong nagdaang May 31. Pero base sa mga impormasyon ng word-listed, nauna nang nag-file ang TVJ ng trademark application para sa wordmark na Itbulaga at Bulaga sa IPO-PHL noong February 27 habang sumusweldo ang mga ito bilang host ng Itbulaga ng Tape Inc. So, pinalalabas nila na minamanipula daw wait lang, ito pa pala yung nakasulat sa picture. Minamanipula pa rin ang publiko hanggang ngayon. So, yan po ang nakalagay sa picture, nabasa natin. So, pinalalabas nila na minamanipula daw po ng TVJ ang mga tao at pinapaniwalan na pilitan lang mag-resign ang mga ito. Ngayong February pa lang daw ay nag-file na ito ng application sa IPO-PHL para po sa trademark na Itbulaga at Bulaga. Sa madaling salita, pinalalabas nila na pinaghandaan ng TVJ ang pag-alis nila noong May 31, 2023 dahil sa nasilip nilang application sa IPO February pa lang. Sa ganang akin naman, kung ang sinisilip nila ay itong mga pagkilos ng TVJ ng tahimik noong February, walang mali doon. Sinayte lang po nila ang para sa kanila para kung ano't anuman po ang mangyari, hindi sila kawawa. Dahil naipaglaban nila yung kanila. At saka isa pa, una pa lang dapat yun ang ginawa nila, ang nag-apply sa IPO ng trademark na Itbulaga. Dahil si Joey De Leon naman talaga ang lumikha nito. Narehistro tuloy ng iba pero ang kamalian po ng tape, sa merchandising lang nila ito na ilagay at tanging si Joey De Leon lang po ang nagparehistro sa Classification 41 which is for entertainment services. Ang nakikita kong layunin na nagpapakalat nitong post na ito, minamanipula po ng post na ito na minamanipula na po ng TVJ ang mga tao ay upang yung mga milyon-milyong supporters ng TVJ ay mamuhi sa trio at lumipat sa kung alin mang noontime show. So ayaw po nilang... Ay nako ha, anong minamanipula? Alam nyo ba, walang minamanipula ang TVJ.
Unang-una, ilang dekada na ang TVJ sa Itbulaga. Ilang dekada na sumusuporta ang mga tao sa TVJ at hindi naman talaga nila sinusuportahan ang pangalang Itbulaga. Kaya lang naman nila sinuportahan ng Itbulaga, uulitin ko, dahil sa TVJ. Sinusundan sila ng tao dahil sa TVJ. Ayan ha. At syempre, pinapalabas nyo na pinaghandaan ng TVJ ang pag-alis nila sa Itbulaga o sa tape. No, sa tingin nyo ba ganun na lang aalis ang TVJ sa Itbulaga kung merong magandang nangyayari naman sa kanila dun? 28 years sila sa GMA7, no? Kumbaga, malawak ang channel na yon. Napapanood sila kahit saan. Nagiging number 1 sila. Hindi sila bumabagsak. Alam nyo yan, no? Kaya lang siguro nagawa ng TVJ na gano'n, na i-apply nila ng gano'n, yung trademark, syempre, para sa proteksyon. Kumbaga, ang ginawa kasi ng TVJ dyan, no? Pinoprotektahan nila kung ano yung karapatan nila. Like sinabi nga ni Ders TV, pinoprotektahan nila kung ano ang pinaghirapan nila. Dahil alam naman natin na si Sir Joey De Leon ang nag-create ng pangalan ng Itbulaga. At kung sakasakaling may mangyaring hindi maganda gaya ng nangyayari ngayon, is makukuha nila kung ano yung minahal nilang pangalan at yung na-create nilang pangalan. Kasi kung minamanipula nila ang mga tao, 'di ba, para saan? At kung pinagpaplanuhan na nilang umalis, bakit pa rin sila pumapasok araw-araw? At kung nag-apply na kagad sila sa trademark, ganito, ganyan, di kaya isa din sa dahilan na meron na silang nakikitang hindi maganda, no, na pagpapatakbo, no, dyan sa management. Kasi hindi ka naman kikilos ng mga ganung bagay kung meron kang hindi nakikitang hindi na tama, no, hindi na maganda. Kumbaga, pinaghahandaan mo na yung alam mong gagawin sa'yo. Lalo na't may nababalitaan nga na sila, ganito, di ba? Nasabi nga na 3 beses lang sila papapasukin na sa isang linggo, tapos may mga tatanggalin. Di ba? Sa tingin nyo ba, anong gusto nyo isipin nila? Parang baliwala sa kanila yon. Kung aalisin nyo kami, parang mas maganda kung paghandaan na namin to. Pagpalagay nyo, sige, sabihin nyo pinaghandaan. Pero sa tingin nyo ba yung pinaghandaan na yan? Sa tingin nyo, walang nakikita ang TVJ dyan na hindi maganda? No? Hindi naman siguro sila ganun-ganun. Nagpapakahirap pa rin sila pumapasok dyan araw-araw. Nagpapakahirap pa rin sila araw-araw. Tignan mo, February pa yon, May 31 lang naman sila resign, di ba? May 31 lang. Yung sapilitan na sinasabi ng nag-resign sila. Nalabag sa kalooban nila. Pumapasok pa rin sila. Di dapat nagkatamaran na yan. No, February. Nung May 31, bakit pumunta pa rin sila? Sinasabi nga ng iba na kaya hindi sila pina-ere, baka may masabihin sila sa mga tao na ganito, ganyan. Siguro naman, di naman nila gagawin yon dahil nakita naman natin yung mga itsura nila ng TVJ na talagang napakalungkot nila. Tsaka kita mo sa ibang interview nila, nung umalis na sila sa tape, nakikita mo yung sakit na nangyari sa kanila. Siyempre, sa tagal ng panahon na pinaglingkod nila sa Itbulaga, ganun na lang yon. Kasi sinasabi ng iba, paano? Kaya umiyak sila, ganito, kaya masakit sa loob nila, hindi nila natangay yung Itbulaga. Mario Joseph. Alam nyo kahit nung wala sa kanila yung pangalan ng Itbulaga, ay kita nyo, success yung EAT, diba? Successful. Yung EAT. At ang TVJ, successful. Ang legit Dabarkad, successful. Number 1 sila. Hindi nila pangalan ng Itbulaga, partida na. Bakit sila parang nagluluksa nung umalis sila? Siyempre, nasaktan sila. Hindi dahil sa hindi nila nakuha yung pangalan ng Itbulaga. Siguro masakit din sa kanila yun dahil naiwan yung Itbulaga doon. Pero mas masakit sa kanila yung ipinaglingkod nila sa haba ng panahon na ganun lang pala ang gagawin sa kanila. Kung sila may pinaplano na hindi na para ayusin pa nila araw-araw yung ginagawa nila sa Itbulaga noon, nagbibigay pa rin sila ng saya at tuwa sa mga tao. Pinagpapatuloy pa rin nila yung trabaho nila. Maging successful ang TVJ sa TV5. Kaya ang goal nila ay mapabagsak naman ito kasi nakikita po nila na itong pag-alis ng TVJ sa tape, maganda pa po ang kinalabasan. Ang kawawa tuloy ngayon ay itong tape, Dahil kung titingnan natin ang viewers nila online, kakarampot lang kumpara po sa TVJ na show na daang libo araw-araw ang nanonood sa online pa lang. Plus, isama pa po yung mga televiewers ng EAT na milyon-milyon din. Kaya ang kalaban
na kanilang inalisan, ang kawawa talaga dito dahil malaking kawalan sa kanila ang TVJ. Kaya naman ang goal nila ngayon ay i-demolish ang mga taong sumusuporta sa TVJ sa paraang katulad nito. Sinisiraan po nilang TVJ sa pag-asang may maniniwala sa kanila, pero ang ending, tinawanan lang po sila ng tao. At kung magbabasa kayo sa comment section ng naturang post, panay pagsuporta yun sa TVJ. So dito pa lang po, bigo na po at pinahiya sila ng mga netizen. Wala kasing makakasira sa pagmamahal ng mga netizen na to sa TVJ. At dahil hindi po nila mapabagsak ang TVJ, ang mga host naman po ng E80 ang tinitira po nila. Katulad ni Wally Bayola na kung saan hinahaluka yung mga nakaraan nito, lalo na po yung naging controversial na naging issue nito with Evie Babe noon. Ito yung post. Naku naman, hinahalukay pa yan. Tapos na yung issue na yan eh. Nahinga na ni Wally ng tawad yung mga ganyang bagay. No? Gawa issue na lang para may maiba to, para may ikasira. Oh. Tsaka ano naman yan? Skandal. Nako Siyempre, pinakita din ni Sir Wally, lalaki ako. Talagang gano'n. Hindi, Sir Wally. Talagang, ayan, nakaraan na yan. Hindi nyo na dapat binabalik pa yan. Dahil tapos na yung issue niya, hinarap na ni Sir Wally yan. Oh, hindi niya tinalikuran yan. Oh. Tungkol kay Wally, grabe no? Talagang andun yung kagustuhan nilang mapabagsak ang E80 kasi nakikita po nila na matagumpay ang TVJ na show nila ngayon. Kaya ang ginagawa ng kalaban, pabagsakin sila na hindi naman mangyayari. Dahil yung suporta nga po ninyo ang solid since 1979, andyan na po kayo. At kayo na lang po yung magkalat ng katotohanan sa mga bagong henerasyon. Samantalang pag-usapan naman natin ang isa pang post na ito tungkol ulit sa TVJ. Sabi dito, marami pa rin mga netizen ang nagpapahayag ng kanilang salubin ukol sa pagsuspindi ng MTRCB sa noontime show na It's Showtime. Isa sa mga opinyon ng netizen ay ang noontime show ng TV5 Network na may samot-saring violation din ay hindi na pinapansin ng MTRCB monitoring board dahil sa host ang magulang ng MTRCB. Yan na naman tayo. Bakit kaya marami pa rin ang sumusuporta sa mga kriminal na ito? #boycott TV5 now, #boycott E80 now. Wag support. Mag-boycott ka mag-isa mo. Ang kriminal ang pinagsasasabi mo. Whew! Wow, ha? Ng mga network ng mga kriminal. Grabe, network no? ng mga kriminal. Grabe po talaga yung caption. Wag daw suportahan ng network ng mga kriminal. Tapos may sign pan silang nilagay dyan sa picture na no to TBJ, no to TV5. So, pinalalabas nilang kriminal daw ang TBJ. Unang-una, nakakatakot po magparatang ng ganitong salita. May kaso yan, boy! Kala mo? Kaso yan, paninirang puri na yan, iba na yan, yan ang libelous na case. Tama ba ako mga katunay? Yan ang dapat iniingatan nyo. No? Wala kayong katibayan o pruweba dyan. Kung ano man yung sinasabi nyo tungkol sa TBJ. Hindi kayo nakakasigurado. Baka pagsisihan nyo sa bandang huli yan. Lalo tigit wala silang pruweba sa mga sinasabi po nila. Kung tutuusin, pwede silang makasuhan sa paratang po nila sa TBJ. Yun ay kung nanaisin po ng pinaparatangan po nila ng ganito. So nagtatawag sila na i-boycott ang TBJ at ang show nito sa pag-asang mapabagsak ang TBJ, pero bigo sila kasi namamayagwag pa din ang TBJ until now. Doon naman sa violation, anong samot sa yung violation yung sinasabi sa post na ito? Bakit hindi nila inilatag sa post nila? Yung pagmura po ni Wally, nagsorry na siya doon at nagbaba na po ang MTRCB ng memo tungkol doon. Ano pa po ba yung ibang violation? Susmiyo Marimar. Totoo nga ang kasabihan na pag hindi mo mapabagsak, siraan na lang. Kapag hitik ang bunga, pinupukol-pukol yan para malaglag yung mga bunga niyan. Pero hindi. Matibay ang puno ng TBJ. Matibay yan. Hindi basta-basta Kumbaga yung mga bunga niyan talaga nakadikit talaga ng ng crown band. Ayun. Isang netizen naman po ang nagpaabot sa atin. Teka, na-play ko Hindi ko nakapagtawa O, di ba? Crown band. No, crown band. Baka naman. No? Talagang madikit yung crown band
ng info tungkol sa ganap ng September 11 na kung saan ay tila daw baga nagparinig si Jose Manalo or si Mayor Jose Manalo para po sa kalabang show. Sabi ni Jose, hindi siya naghahakot ng mga tao. So it means ba na may hakutan na nangyayari dyan sa G. Sagedli or dyan sa Tape Bulaga? So hinahanap natin yung video, di ko talaga makita pero narinig ko ito nung nakaraan, di ko lang pinansin. Salamat pala sa nagpaabot ng info na ito dahil maaaring isang patama ito sa kabila kasi nung unang airing po nila noon, nung June, may mga bali-balita na hakot audience umano, diba? So alam ko narinig nyo na din po ito at naibalita na rin natin ito nito mga nakaraan. Ayun, natating natin kaya ng video na nagbula kay Durs TV. Ayan ha, hakot pa more. Si Jose naman talaga, pag nandiyan sa sugod bahay, talagang marami talagang tao, kusa talaga yan. Kasi dito sa lugar namin, nakabisita na yan eh. Yang sila Jose, no, talagang napakaraming tao. Wala naman talagang hakot-hakot na nangyari. Talagang matindi ang taong natutuwa kay Jose noon hanggang ngayon. Ewan ko lang doon sa iba, yung sinasabihan, kung may sinabihan nga si Jose na may mga naghahakot, sino kaya yun? Di ba? Iba talaga si Mayor Jose. Ayan, tsaka sila Wally, di ba? Talaga nakakatuwa kasi talaga eh. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.